Hello mga kabayans, kumusta? Woo! Sa wakas, nagkaroon din ng oras para makapag-vlog. Pero pasensya na mga idols ha. Alam nyo na, kailangan kumayod ng kumayod. Kaya medyo limitado lang po ang oras ko sa vlogging. Alam nyo na, hindi po tayo bayaran. Katulad ng mga vloggers ni Bangag. Di ba? Check nyo naman yung last post ko, di ba mga idols? Ang tagal na. Kaya naman kung may mag-sponsor dyan, DM nyo lang po ako. Welcome na welcome po kayong lahat para everyday bibirahin po natin ang hukbo ng kasamaan. Alam nyo na po ang ibig ko sabihin dyan. Parang action fantaseryeng pelikula lang yun. Sa mga idols, nabalitaan nyo ba na muling nabanggit ang pangalan ni Senator Kuya Bongo kaugnay ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa tinatawag na leadership funds at priority infrastructure projects? Pero bago tayo humusga, huminga muna tayo ng malalim mga idols, okay? Dahil ang testimonya ay isang aligasyon, hindi pa ito automatic na conviction. Dahil ayon sa mga ulat, sinabi rin po ni Bonoan na may mga priority project lists na inuugnay sa ilang mga senador. At dito po mahalagang linawin mga idol na hindi sinabi ng aligasyon na dahil nabanggit ang pangalan ng Senator Kuya Bongo ay ibig sabihin ay nagnakaw siya o tumanggap siya ng kickbacks. Tama. Magkaibang bagay yon, okay? At higit sa lahat, mariin po itong itinanggi ni Senator Kuya Bongo na nagsumiti siya ng priority project list kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kaya guys, ang tanong natin ay, nasaan ang dokumento? Nasaan ang original project list na sinasabing galing mismo kay Senator Kuya Bongo? May pirma ba? May instruction ba? May bank transaction ba? May ebidensya ba na nagpapakitang personal siyang nakinabang? O wala? Dahil kung ang meron lamang ay isang testimonya na nagsasabing ganito ang nangyari, samantalang ang taong inaakusahan ay direktang nagde-deny, aba, hindi po pwedeng gawing final verdict ang headlines. Okay? Pero guys, hindi ibig sabihin nito ay dapat nating baliwalain ang testimonya ni Bonoan. Mahalaga to. Dapat imbestigahan yan. Dapat ilabas ang dokumento. Dapat matrace ang pera. At kung meron pananagutan, dapat managot ang tunay na responsable. Tama. Pero kung ang prinsipyo natin ay facts over claims, dapat pareho ang standard natin sa lahat. Hindi dahil ayaw natin sa isang politiko, guilty na agad. At hindi rin dahil supporter niya tayo, ay inosente na siya agad. Sa kaso ni Senator Kuya Bongo, ang patas na posisyon ngayon ay may aligasyon, may denial, at kailangan ng corroborating evidence. Kaya mga idol, huwag tayong magpapadala sa ingay. Tama. Dahil ang pangalan sa testimonya ay hindi kapalit ng ebidensya. Kung may dokumento, ilabas. Kung may transaction, ipakita. Kung may proof, imbestigahan. Tama. Pero hanggat allegation pa lamang yan, aba, aligasyon lang yan. Hindi pa hatol yan. Tama. Kaya para hindi kayo maloko ng mga red propaganda ng kampo ni Bangag, ay gamitin po natin palagi ang ating critical thinking skills. Okay ba mga idols? So tag-ulan na naman. Putya, syempre bagyo, baha, maraming nasalanta, di problema na naman yan. Di ba? Ang problema kasi kay Bangag, kung kailan nandyan yung problema, saka lang niya iisipan ang solusyon. Di ba? Ang cute. Yan ang galawan ng mga incompetent leader. Imagine, gagawa lang ng solusyon kapag sumalanta na ang problema. Kaya ko nga nasabi noon na kung ako ang presidente, mas magaling ako dyan sigurado. Tapos, ano na naman itong naisipan niya? Na yung mga landfill puno na at pamahal na ng pamahal. Ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. Waste to energy plant? Grabe ka mahal na panggulo. Pangulo. Imagine, patapos na ang termino mo ngayon mo lang naisipan yan. Panay wala bang utak ang mga political advisor nito? Imagine that, ganyan kahina ang kokote ng leader na to ngayon mga idol. Imagine hindi mo naisip ang naisip ko na lumikha ng High Frequency Active Auroral Research Program or HARP na ayon sa aking pananaliksik ay may kakayahang imanipula ang panahon. Mga idols, isipin muna natin ang isang napakalaking what if. What if totoo nga na kaya ng HARP na mag-manipulate ng weather? Kasi naman mga idol, taon-taon may mga bagyong pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. May mga tahanang nasisira, kabuhayang nawawala, mga lugar na binabaha.
At syempre napakalaking gastos ng gobyerno para sa rescue, relief at rehabilitation. Kaya nga guys, I have a question. Paano kung magkaroon tayo ng isang teknolohiyang kayang baguhin ang atmospheric conditions para ilihis ang direksyon ng isang bagyo bago pa ito makarating sa Pilipinas? Dito papasok ang hypothetical concept natin ng isang HARP-like weather control system. So hindi na po natin pag-uusapan ngayon ang paggawa ng isa pang bagyo para salubungin ang paparating na bagyo na sinadjust ko noon bilang solusyon ha. Bakit? Dahil ayon sa aking pananaliksik, kapag ang dalawang tropical cyclone ay nag-interact, hindi mo basta-basta masasabi na magkakanselahan sila. Maaari nilang baguhin ang kanilang trajectory, magkaroon ng Fujiwara-type interaction, at magkaroon ng komplikadong resulta. So dahil nag-research tayo, mas interesting ngayon ang isa pang alternative. Alam niyo kung ano? Walang iba kundi ang high pressure ridge, mga idol. Imagine niyo ang isang malaking high pressure system na ilalagay sa isang strategic position sa silangan o hilagang bahagi ng Pilipinas. Para siyang malaking atmospheric barrier or steering structure. Hindi nito kailangan bumangga mismo sa bagyo. Ang konsepto ay baguhin ang steering flow ng atmosphere. Dahil ang tropical cyclone ay dinadala ng malalaking atmospheric currents, ang pagbabago sa surrounding flow ay maaaring magbago sa track nito. So instead na Pacific Ocean Pilipinas landfall, ang hypothetical scenario natin ay Pacific Ocean, high pressure ridge, recurvature palayo sa Pilipinas. At kung talagang kayang gawin ng HARP ang kinakailangang atmospheric changes sa napakalaking scale, ano-ano ang mga potential benefit nito? Siyempre mas maliit ang posibilidad ng direct typhoon landfall, mas kaunting exposure sa destructive winds, mas mababang risk ng storm surge sa mga direktang matatamaan sana, at posibleng mabawasan ang rainfall at flooding na directly associated sa bagyong yon. Pero may mas malaking warning dito mga idol, dahil ayon sa aking pananaliksik, hindi ibig sabihin na kapag nalihis ang bagyo, wala nang peligro. Dahil ang bagyong inilayo natin sa Pilipinas ay pupunta sa ibang bahagi ng atmosphere at maaaring makaapekto sa ibang lugar o bansa. Siyempre, ililihis lang natin di ba? E di gumawa tayo ng high pressure barrier na haharangan ang ibang bansa para hindi mag-landfall sa kahit anong bansa. Di ba? Ganun lang yun. Dalhin natin ulit sa Pacific Ocean para doon na lamang siya manalasa. Tama. Di ba? Ganun lang yun. Kaso, hindi ko alam kung may scientist ba na nag-e-exist sa Pilipinas na kayang gawin ang HARP na to. May kakilala ako kaso patay na Kaya sa mga scientists dyan na alam gawin to, DM nyo ko. Para pag yumaman ako, gagawin natin to. Pero dahil wala tayong HARP, ang magagawa pa lang natin ay forecasting, early warning, flood control infrastructure, evacuation systems, plus resilient communities. At kung dumating ang panahon na magkaroon ng humanity ng technology na kayang baguhin ang atmospheric circulation ng ligtas at predictable, baka isang araw ang tanong natin ay hindi na saan posibleng tumama ang bagyo, kundi paano natin ito ligtas na malilihis. Kaya ako nga nasabi na dahil sa idea at solusyon na to, masasabi ko talaga na mas magaling pa ako kay BBM kung ako ang presidente. Kaso malas natin kasi hindi Kaya sorry sa mga nasalanta at nagsilikas. Kaya ang mensahe ko na lamang sa lahat ay good luck, Pilipinas.